Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, and welcome po sa ating Filipino service. Tayo pong lahat ay manalangin sa oras na ito. Panginoon Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Ang pag-ibig mo ay hindi nauubos. Salamat na Ikaw ay dakila. Alam ang nakaraan, ang pangkasalukuyan, at ang bukas. Salamat, Panginoon, sa katapatan ninyo sa amin. Marahil ang iba ho sa amin ay hirap magpasalamat sapagkat kabi-kabilahan ng mga pagsubok na kanilang mga pinagdadaanan. Panginoon, dalangin po namin na bisitahin mo sila sa oras na ito. Mangusap ka po sa kanila. Panginoon, salamat po sapagkat kami pa rin ay naririto sa hapong ito. May kalayaan na sambahin ka. Bagamat kami po ay magkakalayo, pero ang aming puso, isip at espiritu na pinagbuklod ng banal na espiritu ay nagkakaisang sinasamba ka sa hapong ito. Amin din pong hinihingi ng tawad, O Diyos, ang aming mga pagkakasala. Pero salamat, Panginoon, sa series na ipinagkaloob mo sa amin ngayon sa Aklat ng Efeso. Na kami inyong tinawag, kami inyong iniligtas. At dahil doon, sa ginawa ng aming Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo, nagkaroon ng kabayaran, hindi lang ang aming mga kasalanan, kung hindi ang paglaya namin sa pagkakaalipin nito. Iyon po ang aming kumpiyansa sa paglapit namin sa inyo sa mga oras na ito. Paalala mong ikaw ay mabuti at ikaw ang aming Ama na nasa langit, na ang nais sa amin ay kabutihan at ang mga bagay na magbibigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay ng aming mga anak. Salamat po na ang araw na ito ay i-relaunch na ang Kids Life Ministry, na napakahalagang gawain at ministeryo sa mga panahong ito. Sapagkat hindi ho namin alam ang mga implikasyon ng mga pangyayaring ito sa buhay ng mga bata, sa buhay ng mga anak namin. Hindi ho namin alam ang psychological impact nito sa kanila. Even emotional. Kaya dalangin ko po, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng mga magulang, ang mga guardians, ang mga disciplers. Bigyan ng dunong kung paano idisipulo ang mga batang ito, kung paano sila i-handle. Ang mga batang ito, Panginoon, ay pagpapalang mula sa inyo. At alam po namin na ikaw ay galak na galak sa kanila. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na mapagyaman namin itong pagkatawag ninyong ito sa amin, na idisipulo ang mga batang ito. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, sa pagharap nila ng bukas. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang magtanim sa kanila ng malalim na pangunawa galing sa inyong salita, sa tulong ng banal na Espiritu. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng aming mga lolo at lola. Napakahirap po, Panginoon, ng sitwasyon ngayon sapagkat ang dalawang grupo na pinapanalangin namin ay ang mga grupo na hindi makalabas, hindi magawa ang dating normal na kinagisnan at kinalakihan.
na hindi namin sila makasama palagi. Dalangin ko, Panginoon, na sa araw na ito, sa oras na ito, bigyan niyawa ninyo ng kaaliwan ang lahat ng grandparents, ang lahat ng aming mga lolo at lola. Salamat sa mga buhay nila. Dalangin namin, Panginoon, na ilalayo niyo po ang mga batang ito at ang mga lolo at lola namin sa anumang exposure sa virus, na sila po ang mabilis tamaan at pag tinamaan ay malaki ang tsansa na magkaroon ng talagang karamdaman. Pero Panginoon, Ikaw ang Diyos na mabuti at walang nangyayari na hindi dumadaan sa inyong mga kamay. Kaya dalangin din po namin, Panginoon, sa oras ninyo, na papahintulutan po ninyo na kami ay magkasama-sama muli. Yun pa rin po ang aming pag-asa. Pero ang dalangin namin, Panginoon, sa oras na yon, maging handa ang aming mga puso na may pagbabago, na nakasentro sa naisin ninyo. Bless our kids, bless our grandparents. At sa mga oras na ito, Panginoon, ihanda niyo po ang aming mga puso at isip sa pakikinig ng inyong salita. Nawa ang banal na Espiritu ay i-point kami kay Jesus. Bless also Pastor Dags as he delivers your word to us this afternoon. Bigyan niyo po siya ng dunong. Balutin niyo po siya, Panginoon, ng inyong presensya. Ikaw po magsalita para sa Kanya. Dalangin ko, Panginoon, na marami po mga kaluluwa sa hapong ito ang makakilala sa inyo at maunawaan ng tunay ang kaligtasang aming natamo at natanggap sa pamamagitan ng inyong dakilang pag-ibig sa amin kay Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Akin po kayong inaanayahang tumayo at buksan ang ating mga Biblia para po sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos na parte po ng ating pagsamba sa Kanya. Ito po ay matatagpuan sa Ephesians chapter 1 verses 3 to 14. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight, making Him known to us in the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. Pagpalain po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Dags Miguel, ang missions pastor po dito sa Green Hills Christian Fellowship. At welcome po sa inyong mga nanonood at nakikinig sa Facebook, YouTube at pati na rin po sa DZAS. Welcome po.
Kung first time niyo po dito sa Green Hills Christian Fellowship, atin po pinag-aaralan ngayon sa GCF ang aklat ng Ephesians. At yan nga po ang nabasa natin. Salamat Pastor Jello sa inyong prayer at ang pagbabasa ng ating passage for this afternoon. At part pa rin po ang pag-aaral natin ngayon sa theme na Built on Biblical Bedrock, the Church that Pleases God. At ang ating pamagat ngayong hapon ay ang ating mana mula sa Diyos. At ang pag-aaralan po natin from that verses 3 to 14 na section na binasa natin kanina ay verses 11 and 12 ng Ephesians chapter 1. Kaya naman bilang panimula, gunatain natin ang mga paalala ni Pablo sa kanyang mga kapwa Kristiyano sa liham niya para sa mga simbahan ng Efeso. So as a recap, sa verses 1 to 10, sa panimunang salmo o prayer of thanksgiving na ginawa ni Pablo bilang papuri para sa Diyos, matututunan natin sa verses 1 to 6 ang pagpili ng Diyos sa atin bago pa man yan nilikha ang buong mundo. At nakita nga rin natin dyan sa verses 1 to 6 kung paano tayo pinili at paano tayo pinapabanal ng Panginoon. At yan nga po yung tinatawag sa Christians na sanctification, na ginagawa ng Panginoon sa atin so that we can be more like Christ. Sa verses 7 to 10 naman, makikita natin dyan ang pagliligtas sa atin sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na namatay sa krus at nabuhay muli. At yan nga po ang layunin ng Diyos, ang plano ng Diyos na maligtas po ang buong mundo, ang bawat bayan, ang bawat tribo, ang bawat nation, that everyone would be discipled in the name of Jesus Christ. So kaya naman, in verses 11 to 12, intindihin naman natin ngayong hapon ang ating yaman, na nakalaan para sa atin na galing sa ating Diyos Ama, para sa kanyang mga piniling mga anak. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Efeso, isapuso po natin ang kabuluhan ng pagiging mga tagapagmana ng Diyos at suriin natin kung paano nga ba natin ito maisasabuhay. So bilang review, at para mas maintindihan po natin ulit, kung first time po ninyong makasama dito sa ating worship service, sa Tagalog service ng GCF, balikan natin yung buod ng aklat ng Efeso. Kung titignan nyo po, meron pong chapters 1 to 3 na masasabi natin ay ang kwento ng mabuting balita ni Kristo para sa mga naniniwala sa Kanya, that there is a story, a plan that God has set na mababasa natin sa Biblia, na in chapters 1 to 3 ay sinamarize ni Apostol Pablo. Pero sa second half ng liham niya, in chapters 4, 5, and 6, makikita natin naman dyan ay yung kwento ng simbahan ni Kristo. This is again the story of how God is calling the church to be faithful sa kanyang tagapagligtas at Panginoon na si Jesucristo. And this section na binasa po natin in verses 3 to 14 is part of the song, part of the hymn, part of the thanksgiving, praise, and worship song na ginawa ni Apostol Pablo nang sinulat niya ang liham na ito para sa mga simbahan na nakapalibot sa bayan ng Efeso. Kaya naman, dahil mas naintindihan na po natin ang pabuuan at ang konteksto ng aklat ng Ephesians na galing kay Pablo, suriin na natin ang verses 11 at 12 at tignan nga natin kung ano ang mensahe po para sa atin ngayon ng Diyos. So in point number 1, ang maintindihan po nating aral dito sa verse 11 ay ang ating mana. Ang ating mana, ang pinangakong si Kristo Jesus. Ang ating mana, ang pinangakong si Kristo Jesus. Sabi nga ulit sa ESV translation ng Ephesians chapter 1 verse 11, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. So, yung mga tanong natin dito, ano ang ating mana mula sa Panginoon? Yan ba ay salapi? Yan ba ay lupain tulad ng mga Israelita na nakuha nila sa promised land na sinabi ng Panginoon nung iniwan nila ang Egypt papunta sa wilderness at papunta sa bayan ng Israel, O
ito bang mana na ito ay kabilang pa tayo bilang mga Kristiyano, no? And paano nga ba natin makukuha itong mana na binanggit ni Pablo? Ang sagot dito, ang mana ng mga tagasunod ng Diyos, mga tagasunod ni Kristo, ay ang pagpipili sa kanila ng Diyos na mapabilang sa kanyang pamilya. Dahil nga sabi sa Ephesians chapter 1 verses 7 to 8, no? Sasalin ng ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. So ang significance nito ay ang pagpipili sa atin ng Diyos bilang mga tagapagmana. No? So isa-isahin natin. Sabi nga sa verse na ito in verse 11, in Him, in Christ, we have obtained an inheritance. Inheritance na tinutukoy dito ni Pablo ay yung pagiging piniling anak ng Diyos. At hindi natin ito gawa. Ito ay gawa ng ating Panginoon, gaya nga ng sinabi ni Pablo in verses 1 to 6 ng kanyang liham, dito sa chapter 1, na tayo ay pinapabanal at tayo ay chosen. Tayo ay napabilang na sa pamilya ng Diyos dahil sa verses 7 and 10 ng chapter 1, tayo ay binigyan ng salvation sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ang galing, hindi po ba? Ang pagbanggit din dito ng salitang in Him ay paalala muli na hindi dahil sa ating kagalingan, hindi dahil sa ating likas na kabaitan, kung bakit tayo may salvation, kung bakit tayo may inheritance. In Him means na dahil pa rin sa Panginoong Diyos, kung bakit tayo ay ligtas at kung bakit tayo ay binibigyan ng pagkakataon na mapabilang sa kaharian at pamilya ng Diyos. Sabi rin sa verse 11, no, having been predestined, no, ibig sabihin, dagdag pa ni Pablo dito na repetition or stress dahil nabanggit niya ito in verses 1 to 6, no, yung ibig sabihin ng pagiging chosen or predestined, no, paalala muli ito ni Pablo sa kanyang mga kapatid sa Diyos noon sa Efeso at para sa atin ngayon na pinili nga tayong mga anak ng Diyos bilang mga tagasunod ni Kristo na maging mga pinapabanal na mamamayan niya. At hindi lang yan ng mga Hudyo. Kasama tayo dyan. Sa salmong ito, ng pasasalamat ng may akda na si Pablo, no, para sa Diyos, pinaalala ni Pablo na gawain pa rin ng Panginoon ang lahat ng ito na nangyayari sa atin, na spiritual reality para sa atin. And finally, sinabi nga rin ni Pablo, no, sa panghuling sentence ng verse 11, this takes place because this is according to the purpose of Him who works all things. Him, again, pertaining to God. No? Ang lahat ng gawain ng ito ay gawain pa rin ng Panginoon. At ito ay ayon nga sa plano niya noong pang-una. Dahil ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano at kalooban niya. So hindi po aksidente o random ang mga kaganapang ito sa buhay ng isang tunay at tapat na sumusunod kay Kristo. Naaayon ito sa plano niya na pag-isahin ang lahat, no, upang mas sa ilalim ang lahat ng bagay kay Kristo bilang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos-Diyosan. Ito ang pakay ng Panginoon natin sa kanyang pagtubos at pagpili para sa atin. No, sabi nga sa The Gospel Coalition ng kanilang Bible Study Guide sa Ephesians, ang ating minana mula sa Diyos o ang ating inheritance ay pangako na noon pa man ni Yahweh sa lumang tipan sa mga Israelites. Alalahanin natin na nagsimula ito sa mga Hudyo nang sila'y pinangakuan ng Diyos ng lupa bilang piniling mamamayan at bayan ng Diyos. At makikita nga natin yan, bilang review ulit. Nung inaral po natin yung verses 1 to 6, no, ng chapter 1 ng Ephesians. No, so balikan natin in the Old Testament. In Exodus chapter 19 verse 5, in Deuteronomy chapter 7 verse 6, and chapters 26 verse 18, nakalagay po dyan, no, na piniling mga mamamayan at piniling bayan ang Israel at may pangako ang Diyos sa kanila na mana.
At makikita rin natin dyan in these same chapters na inheritance din ang tawag sa mga Israelita ng Diyos. No? So, it's as if God is saying through the Old Testament, through the Bible, itong mga Israelites, itong mga pinili kong mga mamamayan, itong pinili kong bayan na ito, inheritance ko sila. No? So, even in the perspective sa Diyos natin, they are a treasured possession. No? They are a most precious people. At bilang bayan ng Diyos, ang mana nila'y lupain at kahariang pinangako nga ng Diyos, kung saan ang lahat ng mga pamilya at bansa sa buong mundo ay hindi maiiwasang makilala kung sino si Yahweh bilang tunay at makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapala at kabutihang pinapamalas ng Panginoon sa kanila bilang kanyang mga mamamayan. So yan nga po yung napaka-rich na history ng mga Israelites na sa kagandahang loob ng Diyos ay kabilang din po tayo. Ikaw at ako at ang bawat tao na maniniwala at magtitiwala kay Kristo Jesus bilang Panginoon at Diyos. Tayo rin po ay kabilang sa mga mana na pinangako ng Diyos sa Old Testament dahil sabi nga po ni Pedro in 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10, ang sino mang magtitiwala kay Kristo ay makakatanggap sa inheritance na pangako ng Diyos. Sabi niya doon, you Christians, no? Si Pedro, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. At dahil nga po ito sa Diyos natin na si Jesucristo, naging posible na rin po sa mga hindi Hudyo, sa mga Hentil, sa ating mga Pilipino at sa iba pang mga nations at sa mga tribo na hindi naman Israelita. We too have the inheritance na ipinangako ng Panginoon. Hindi lang sa Old Testament, pati sa New Testament, na kinabibilangan po ang bawat tao na nagtitiwala kay Jesus. Kaya naman when I think about the idea ng mana and being adopted into the family and kingdom of God, I can't help but remember po, no, and give a tribute to my former youth pastor who is now with the Lord, si Pastor Eugene Gianga. Dahil tulad ng pagkupkup niya sa akin, na parang nakababatang kapatid. At bilang isa sa mga dinisipulo rin niya dito sa Green Hills Christian Fellowship sa youth ministry noon. At hanggang sa naging pastor na rin ako, ipinakita niya po sa akin kung paano nga ba maging tunay na anak at disipulo ni Kristo. Kinupkup niya ako na hindi lang isang bata na walang kaalam-alam, kung hindi in-empower po niya ako. Tinuro niya sa akin ang salita ng Diyos at pinakitaan ako ng example na kung paano nga ba maging tunay na disciple, na nagdi-disciple din ng iba. Dahil sa kanya, ang isang simbahan dito sa Pasig ay nakapunta sa Navotas through my seminary noon when I was an intern in International Graduate School of Leadership. At sa tulong ng Breakthrough Church sa Navotas, napuntahan po namin ang Kaunlaran High School at sa pagpapala ng Diyos, yung mga bata, yung mga naging kaibigan ko ng mga teacher na hanggang ngayon ay nakakamusta ko pa rin every now and then at hanggang ngayon ay hindi ko maalis sa isipan ko dahil nakapunta po ako sa paaralang ito dahil sa tulong at suporta ng aking kaibigang si Pastor Eugene Gianga. At ang hindi alam ng lahat, tulad ni Ma'am Marites Espinosa, dating SSG advisor ng mga student leaders ng Kaunlaran High School, malamang sa malamang, magkasama na rin sila ngayon, si Ma'am Marites Espinosa at si Pastor Eugene Gianga sa presensya ng Panginoon. At naging posible ito, naniniwala ako, dahil naging Apostol Pablo sa akin si Pastor Eugene.
Dahil tinuro niya sa akin na ang isang taga-Pasig ay dapat handang pumunta sa Navotas every week, every month, as often as we can. Bumisita ng linggo-linggo para mapakilala si Jesus sa bawat estudyante at sa bawat teacher na makikilala namin. Kaya grasya na sinasabi natin, no? Ang grasya, ang awa at pagpapala na banggit dito ni Jesus, the idea of adoption, nakalaan na po sa atin ito dahil tayo po ay lehitimong bahagi na ng pamilya ng Diyos. Kung ikaw ay tunay na sumusunod kay Kristo, tulad ni Ma'am Marites Espinosa, kasama na niya ang Panginoon ngayon sa langit, kasama si Pastor Eugene. At tayo, ngayon na binibigyan ng pagkakataon na mantiwala kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, makakasama din tayo sa pamilya ng Diyos. At dadating din ang panahon na makikilala rin natin mismo, personally, in the same way na kasama na ni Pastor Eugene at ni Ma'am Tess, si Kristo sa kalangitan. Kaya naman ang pangakong pagpapala, ang pangakong inheritance, ang pangako ng blessing of being sons and daughters of God ay inulit-ulit ni Pablo in Ephesians verse 11, in verse 14, in verse 18. Kasi parang ang kanta ito na inawit ni Pablo para sa Diyos dahil sa gawain na ginagawa ng Diyos para sa bawat Kristiyanong magiging tapat kay Kristo. Pangakong habang buhay ito, sabi nga in Hebrews 9 verse 15, dahil sa buhay na walang hanggan na binanggit ni John sa John 3:16 na minana natin sa Panginoon. At sabi nga ulit ni Pedro in 1 Peter chapter 1 verse 3-5, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you. Kaya naman thinking about adoption, I can't help but think about my parents, no? Happy Grandparents' Day to Deacon Nemi Miguel and Cory Miguel, my mom and my dad. Happy Grandparents' Day to you. Kasi madalas ko nang marinig ito Halos every time na bibisita kami sa bahay ng mga magulang ko, lagi nilang sinasabi, iwan nyo na si Happy dito. Kami nang mag-aampon dito. Kami nang mag-aalaga sa kanya. So, balik na lang kayo pag mas malaki na siya. So, lagi nilang sinasabi yan. And thinking again about the idea of adoption. No? How crazy is it to think na kabilang tayong mga sinners, tayong mga may tendency na hindi sundin ang Panginoon, tayo yung may napakaruming nakaraan, tayo yung may mga maraming pinagdadaanan at challenges na hindi tayo maging faithful ng totoong-totoo kay Jesus, we are still graciously being given the chance to be part of the family of God, to be part sa kingdom nga ng Panginoon. Paisip ko tuloy kung ano nga ba ang nararamdaman ng isang ampon, lalong-lalo na kung nasa konteksto pa sila ng isang orphanage. Paano kaya nila nalalagpasan ang hirap na dulot ng kwento ng kanilang buhay bilang mga ampon? Marahil minsan tinanong na nila sa mga sarili nila, kasalanan ko ba? Kung bakit iniwan ako ng mga magulang ko? Buti na lang, hindi doon nagtatapos ang kwento ng ilang mga kabataan na naririnig natin at malalaman natin ang kwento nila tulad ng mga kwento na ibinibigay sa atin ng ating partner organization na Gentle Hands. Nilabas nga po ng Rappler ang istorya 3 days ago na ang Gentle Hands Orphanage ay meron po ngayong 90 plus children na COVID positive. Out of the 120 plus people who are residing and working with Gentle Hands, 99 plus na mga bata sa orphanage na ito ay COVID positive na. At nagpapasalamat ang Gentle Hands sa isang recent post nila
Kahapon po ata o ngayon araw, sinabi nila, grabe, ang daming blessing na dumating. Dahil lang sa report ng Rappler, kung sino-sino ng mga tao ang nagbigay ng kanilang tulong para sa mga kabataang ito na may sakit ng COVID. At ayon nga, sa kwento ng Gentle Hands, patungkol sa story of adoption and the challenges of adoption and yung blessing ng adoption, may kwento sila. Sabi nila sa August newsletter nila, 3 sisters had almost lost hope when they were matched just before the eldest turned 18 years old. The fear of aging with no possibility of adoption with her 2 younger sisters was the one that she had struggled with for more than a year. Dahil nga po, yung 18-year-old na nakakatandang kapatid ng 3 babaeng ito ay hindi na maa-adapt kung lumagpas na siya ng 18 years old. Despite the drawn-out paperwork due to the pandemic, the 3 sisters were finally picked up by their amazing adoptive parents last August. What a lesson in God's faithfulness and provision for our children. At yan nga po ang report ng ating partner organization na Gentle Hands. How fitting is it na today fini-feature po natin ang Kids Life Ministry and now we are partnering with an NGO who is taking care of many, many children who is right now getting sick. Kaya naman bilang side note sa sermon na ito, if God is moving your heart to give long-term to Gentle Hands, Sabi nga po, sa mentoring time namin ni Pastor Marlon Roldan kahapon, nung kasama ko si Pastor Parkin Yang, and we were talking about Gentle Hands at kung paano namin masusuportahan ang NGO na ito. Sabi ni Elder Pastor Marlon sa amin, alam nyo, marami ng tulong ang dumadating ngayon sa Gentle Hands. Ang pinakamahalagang gawin natin ay ang mga adopted at na mga orphan na yan, tulungan natin sila for the long term. Hindi lang ngayon na maraming bumubuhos ng donasyon para sa kanila. So, let me be a spokesperson for the people of Gentle Hands. If God is moving you to give and donate, please let us know. Mag-PM po kayo sa Facebook Messenger ng GCF o mag-email po kayo at mag-inquire po kayo sa amin or puntahan po ninyo ang website or Facebook page ng Gentle Hands so that you can give life, give encouragement, and be a witness, a faithful disciple of Christ who will love others because you have been blessed by God through Christ. Let's give to those who are in need, like the children of Gentle Hands. So when you think again about adoption, I'm not just sharing this information about Gentle Hands for us to do something good. Balikan po natin yung sermon natin. Dapat po, maging proud po tayo, maging thankful po tayo, at maging excited tayo dahil ampon din po tayong anak ng Diyos. Alam ko po, napaka-negative ng term na word na ampon sa ating mga Pilipino. Kasi pag narinig mo yung word na ampon, lalong-lalo na ang grade 1, 2, and 3 ka, at maririnig mo yung isang mong kaklase ay ampon. Let me tell you this, kawawa yung batang yun. Dahil aasarin siya ng 1 o 2 tao. Minsan pa nga yung buong klase ay ibubuli yung kaisa-isang bata dahil nalaman nilang ampon siya. And that's a sad reality that many children face. But I want to redeem the word adopted and being ampon sa mga Pilipino. Gusto nga po nating ayusin ang ating mindset. Dahil sa Biblia, when you say you are adopted, that means you belong to the family of God. That means na ang Diyos po natin ay isang tapat na Ama na hindi ka iiwan sa ere. Ang Diyos po natin ay isang faithful na Ama na ibinigay mismo ang kanyang anak upang tayo magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan. Buhay na fulfilled, not just in the future,
Sa tuwing aayusin na ng Panginoon ng lahat in creating a new heaven and a new earth, sabi nga sa Revelation 21, but even now, we can live a fulfilled life now because of Jesus. And that's the reality. Ampon ka, ampon ako, positive po ang word ng pagiging ampon dahil kung tunay kang sumusunod kay Kristo, you have an inheritance that is imperishable at hindi makukuha sa'yo, hindi maaasar sa'yo dahil meron tayong mabuting Ama na magtatanggol sa atin, na yayakap sa atin at hindi magbabago dahil siya ay tapat at totoo sa kanyang pangako. Ang tanong, may mas hihigit pa bang pagpapala at mana kaysa kay Kristo? Ano ang mga rason? Bakit may mas nakakahigit pang mga bagay kaysa sa pamumuhay na ayon sa plano at kalooban ng Diyos? Tayo ba ang rason kung bakit ayaw ng mga kakilala natin na mapabilang din sa pamilya ng Diyos na maging tagasunod din ni Kristo? At namumuhay ba tayo na tila para sa atin lang ang pagpapala ng Diyos na hindi pwedeng ma-adapt ng Diyos ang ibang tao? Handa ba tayong aminin bilang isang simbahan at bilang mga tagasunod ni Kristo? Handa ba tayong humingi ng tawad sa mga pagkakamali natin na nagpapalayo sa mga ibang tao, sa mga kakilala natin na ayaw na nilang ma-associate kay Jesus? Ayaw nilang lumapit kay Jesus. Ayaw nilang maging disipulo ni Jesus dahil meron din tayong ginawa na nakasakit sa kanila. Dahil ang katotohanan ay ito, ang mana ng Diyos ay si Jesus. Ang tanong, may mas hihigit pa bang pagpapala at mana kaysa sa Kanya? Pangalawa, in verse 12, ang kabuluhan ng ating mana ay ito, na mabigyan ng papuri ang Diyos. So sabi nga sa verse 12, so that we who were first to hope in Christ might be to the praise of His glory. So bakit nga ba tayo biniyayaan ng mana ng Diyos? At para saan ito? Ito ay ayon sa plano ng Panginoon na sabi nga ni Pablo in verse 10. Tinawag niya tayo upang papurihan at sambahin si Kristo Jesus bilang Diyos. At sabi nga niya yan in verse 6. So again, in verse 6, verse 12 and even verse 14, yun po yung chorus na sinasabi ni Pablo sa kanyang awitin para kay Kristo, para sa Panginoon in the first 14 verses of chapter 1 ng Ephesians. Parang praise song ito na kanta niya. And in verse 6, verse 12, verse 14, paulit-ulit niyang sinasabi, let us praise and give glory to God. No? Katulad ng nagawa ni Pablo sa mga simbahan ng Efeso, paalala rin ang verse 12 sa atin na pasalamatan natin dapat ang Diyos dahil sa mga nagturo sa atin sa mabuting balita ni Kristo na hanggang ngayon ay tinutulungan din tayong maisabuhay ang kanyang mga utos at salita. So yan nga po yung ibig sabihin ng sinabi ni Pablo dyan, na we who were first to believe in Jesus Christ. No? Ito nga yung mga Hudyo na unang nakakilala sa Panginoon at sinabi nga yan in Acts chapter 1 verse 8 and then in Acts chapter 3 verse 26, Acts chapter 13 and verse 46, kumbaga, in-stress sa history ng first century church in the book of Acts na layunin ng Panginoon na maunang makakilala ang mga Hudyo kay Kristo Jesus, hindi lang bilang kababayan nila, o hindi lang isang faith healer, o hindi lang isang magaling na tagapagturo ng salita ng Diyos, o hindi lang isang pare. Pero, nangyari ito upang sila ay yung unang makapaniwala kay Kristo Jesus bilang pinangakong Mesiyas at Diyos. No? Dahil ito nga yung nakasaad sa kanilang batas noon in the first 5 books of the Bible hanggang sa mga kasabihan ng mga propeta. This is the fulfillment of what they believed in before. Sa Old Testament, sa mga Hudyo. Kaya naman, para sa kapurihan pa rin ng Diyos, ang realidad na dahil sa nauna ang mga Hudyo sa paniniwala nila kay Kristo Jesus tulad ni Pablo, naging pagpapala ito sa mga Hentil na nakarinig ng mabuting balita galing kay Pablo at galing sa mga apostol na Hudyo. At pati na rin yung mga ibang tribo, mga ibang bayan, yung mga bayan na tulad ng nakapalibot sa bayan ng Efeso,
ay makakakilala at papupurihan din nila si Kristo Jesus. No? Sabi nga ng The Gospel Coalition ulit sa Bible Study Guide nila sa Ephesians, ang mga words na will, purpose, plan, ito ay isang official na declaration na ginawa ng Panginoon na hindi na niya tatalikuran pa. Promise na niya to. Bilang creator at tagapangasiwa ng buong mundo, hawak niya ang paroroonan ng lahat ng bagay, lahat ng tao, hanggang sa katapusan ng lahat dahil siya ang ating Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Sabi nga sa Revelations 21 verse 13, at sa huli, ang Diyos pa rin ang may akda at may plano at kalooban na maligtas ang kanyang mga anak. At sabi nga ng Gospel Coalition, God will obtain glory for the full working of salvation. Na siya ang author, na siya ang perfector. Patunay ito sa sinimulan din ng mga naunang mga apostol noon at disipulo noon. At alam nga natin yan, di ba? As a reviewer, binanggit ito sa verses 1 to 6 ng sermon natin nung ilang linggo. Pero inuulit ko, no? In Matthew 28, 18 to 20 and Acts chapter 1 verse 9, this is a testament of how the disciples then continued to share the gospel and made disciples of all nations. Kaya naman ikaw at ako, ang mga lolo, ang mga lola, ang mga ate at mga kuya ay hanggang ngayon nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga mas nakababata sa pananampalataya. Kaya naman gusto kong ipakita sa inyo ang testimony ni Azriel Alvarez. Isang GCF-ICS student, isang Kids Life DVBS volunteer, at isang Y group member dito sa GCF. Sabi niya sa kanyang Facebook post, during the pandemic and summer, I felt idle. I really didn't have a ministry. I wasn't glorifying God. My thought life was broken. I didn't have anybody to relate to aside from my family. So during the last weeks of school, our teacher invited Pastor Josh Dizon to speak during our online retreat. Pastor Josh of Youth Live invited me and my batch to join Youth Live. And so during my first week, people started welcoming me, giving me words of encouragement. And from the first service and open Y groups that I joined, I remember feeling like God led me to Youth Live for a reason. The community, the family, taught me to be better. I now have a ministry that glorifies God, and I have a family, the Youth Life family that loves and cares for me. Thank you, Pastor Josh Dizon, for inviting me to be part of the Youth Life family. Pero hindi lang po nagtatapos dyan ang praises natin sa Panginoon. Praise God din dahil noon pa man na plano na ng Diyos ang patotoo ni Azriel dahil sa lola niyang tagasunod din ni Kristo na si Tita Lucila Alvarez na miyembro po natin dito sa Green Hills Christian Fellowship. At nagkaroon siya ng anak at ang anak na ito, si Amor, ay isa ring pastor. At ang Pastor Amor ay nakakilala din sa kanyang asawa na si Maricar at nagkaroon po sila ng anak. At ayan po ay si Azriel. Na ngayon ay dinidisciple ng isang miyembro ng Youth Live na si Kuya Milo Del Rosario at dinidisciple din ng youth pastor na si Pastor Josh Dizon na dati ring GCF-ICS student, Kids Life student and volunteer at tulad rin ngayon ni Azriel. Volunteer sa Kids Life, Youth Life, at sa kanilang home church na pinapastor ng kanyang amang si Amor sa CGOL Makati. All for the glory of God. Naalala niyo pa ba yung panahon na nakilala niyo si Kristo Jesus? Thank God for the people that God used. At dahil sa kanila ay nakilala mo si Jesus. Naging instrumento sila ng Panginoon. Ang tanong, sinong Kristo ba ang sinasamba at pinupuri mo? Pareho lang ba ang mga Kristo na kinikilala mo ngayon? O baka yung mga Kristo na yan ay mga idols of your heart? Naakala mo si Kristo ang sinasamba mo. Pero iba pa rin pala. Pera, social media,
all these earthly things. But let me tell you right now, makikita bang pinupuri mo talaga ng tunay ang Diyos in the way you live? In the reading of the Bible and the application of the Bible? Alam mo, maaari mo ding mailapit ang iyong mga kasalanan kay Kristo Jesus ngayon. You can have the same chance that many, many people long ago, the Israelites, who sinned and sinned against God, but were forgiven by God, were saved by grace. At yun din yung mga disipulo ni Pablo dito sa Efeso, na sinabi nga in chapter 2, dito sa sulat niya sa Ephesians in 8 to 10, you are saved by grace through faith. Maaari mo ding mailapit ang iyong mga kasalanan ngayon at ang iyong mga nakaraan ngayon sa Panginoon. Humingi ka lamang ng tawad at isuko mo na lahat ngayon sa Panginoon ang iyong buhay. Dahil pag gagawin mo yan, mapapabilang ka rin sa kaharian at pamilya ng Diyos. You will also be part of the family of God. Kaya naman bilang application, invest time in your relationship. Number 1 with God. Sabi nga nila, you cannot give what you do not have. Kaya bigyan natin ang tamang oras at panahon ng Diyos. Mag-commit tayo ng at least 30 minutes ng Bible reading per day at least 30 minutes of prayer time per day sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Kanya. Suriin natin ang binabasa natin sa Biblia at kung ang Kristo na kinikilala natin ay makikita ng ibang tao in the way we read and apply God's Word. And then secondly, don't just invest time in your relationship with God, invest time with others. Habang lumalawak ang pag-uunawa mo sa salita ng Diyos, habang lumalalim ang pananampalataya mo, ibahagi mo rin ang iyong buhay, ang iyong sarili at ang salita ng Diyos sa iba na hindi pa nakakakilala sa Kanya. One tangible way to do that is by signing up sa Ready, Set, Go, disciple the next generation natin dito sa Green Hills Christian Fellowship. At kahit first time mo dito sa GCF, you can be discipled too. And you can also disciple if you are a faithful follower of Jesus. Mag-sign up lang and join in the movement of transforming lives. Join in the movement of calling other adopted sons and daughters into the family of God. Dahil sabi nga ni Pablo bilang pangwakas sa Efeso chapter 1 verses 5 to 6. Tayo ay tinalagan niya ng una pa upang ampunin sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang kalooban. Ito ay sa kapurihan ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na kung saan tayo ay ginawa niyang katanggap-tanggap sa kanyang minamahal. Naway mabigyan nga natin ng papuri ang ating Diyos at maisigaw natin sa mundo ang ating namana mula sa Panginoon dahil kay Kristo Jesus. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po dahil binibigyan nyo ang bawat tao ng pagkakataon na mapabilang sa inyong pamilya dahil tapat at mapagmahal kayong Ama. Nagpapasalamat po kami dahil ganyan ang inyong pag-ibig. At tulungan nyo yung mga nanonood at nakikinig ngayon na magrepent at aminin na kailangan kanila, Panginoon. And that they cannot live this life on their own. And that all of us, we need you, God. We need you. And therefore we pray for the families, for the generations after generations, tulad ng kwento ni Azriel Alvarez na nagpapakita na ang sinimulan ng Panginoon sa buhay ni Tita Lucila Alvarez ay kanyang pinasa kay Pastor Amor Alvarez at ngayon ay na kay Azriel. At yang pagpapala na yan, ang inheritance of faith na yan, na pinasa from one generation after the next, ay may experience din ng bawat tao. Salamat, Panginoon, for this chance. In Jesus' name we pray. Amen.
Manalangin po tayo. At ang panalangin ko po ngayon ay base sa verses 13 to 14 ng chapter 1 ng Ephesians. At sinasabi nga po sa salin ng ang salita ng Diyos. Sumasampalataya rin kayo kay Kristo. Pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Sa Kanya rin naman, pagkatapos ninyong sumampalataya, ay tinatakan kayo ng banal na Espiritu na ipinangako. Ang banal na Espiritu, ang katiyakan ng ating mana, hanggang sa pagtubos ng biniling pag-aari para sa kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian. Panginoon, pinupuri ka namin. Nagpapasalamat po kami dahil binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na maging mga tagapagmana. At nagpapasalamat kami dahil ito ay ang aming Diyos at tagapagligtas na si Kristo, Jesus. Amen at Amen. God bless po at Happy Grandparents' Day sa mga lolo at lola. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.